Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa 9 Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3871. Hayden, dudurugin kita. Namumula ang mga mata ni Dax sa kalungkutan habang umuungal. Sinubukan niyang tumayo upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Ngunit siya ay labis na nasugatan at lubos na walang kapangyarihan. May mapaglarong ekspresyon si Hayden, "Pira-pirisuhin ako. Alam mo Dax, sa tingin ko hindi mo na kayang gawin pa yan ngayon, di ba?" Hinawakan ni Hayden ang kanyang espada at naglakad palapit sa kanya. Tito, maya-maya lang may sumigaw mula sa malayo, at lumitaw ang isang gwapong figure. Mabilis na lumipad ang figure patungo sa kanila. Pulang-pula sa galit ang gwapo ngunit malamig na mukha. Anak iyon ni Chester, si Neil. Ang binata ay nasa branch altar ng Eternal Life Palace sect nang marinig niya ang tungkol sa pananambang sa Carter family. Nagmamadali siyang pumunta doon at saktong dumating para makita si Hayden na papatayin si Dax. Doon namula ang mga mata niya. Ang lakas naman ng loob mong banggain ang pamilyang Carter. Mamatay. Sumabog ang inner power ni Neil nang makalapit siya at sumugod patungo kay Hayden. Anak ni Chester, habang sumusugod si Neil papunta sa kanya, tiningnan siya ni Hayden ng masama. Ang lakas ng loob ng batang manlilinang na ito na umaksyon ng basta-basta sa harapan ko pa mismo, ang Heavenly Alliance's Guardian. Bago ang huling salita ng pangungusap ay gamulong sa kanyang dila, sina Hayden at Neil ay nag-away sa kalagitnaan ng hangin. Kung away sila noong isang taon, hindi magiging kalaban ni Hayden si Neil. Gayunpaman, mula nang si Hayden ay naging tagapag-alaga ng Heavenly Alliance, siya ay nasa ilalim ng patnubay ni Robert, at ang kanyang kakayahan ay bumuti ng malaki. Kaya siya ay ganap na may kakayahang makipag-head-on kay Neil. Neil, bakas sa mukha ni Dax ang pighati at galit habang sumisigaw, "Patayin mo siya." Kinilala siya ni Neil at sumabog sa isang shockwave. Gayunpaman, hindi pa rin natalo ni Neil si Hayden kahit ilang minuto na ang lumipas. Sa sandaling iyon, ang sitwasyon ay mukhang lalong hindi favorable para sa pamilya Carter. Mataas sa himpapawid, malapit nang makalabas si Grant mula sa pagkakakulong ng 9 Saint Oracles. Ang mga disipulo ng pamilya Carter ay sinasalakay din ng mga elite ng Heavenly Alliance. Nawawalan sila ng lupa, nang makita niya ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Niyakap ng mahigpit ni Dax si Nancy sa kanyang mga bisig habang umasim ang mukha sa napipintong pagkatalo. Iyon na ba ang katapusan ng pamilya Carter? Samantala, nakaupo sina Daryl at Yvette na magkakross ang paa sa walang pangalan na lambak 100 metro ang layo mula sa New World Royal City. Pakiramdam ni Yvette ay siya ay nasa limbo, sa walang katapusang sakit, at sa ilalim ng matinding pag-atake. Gayunpaman, sa kanyang matigas na personalidad, pinanghawakan niya. Ilang sandali ang lumipas bago dahan-daw ang iminulat ni Yvette ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang nawala ang sakit sa kanyang katawan. Nagkaroon ng walang kapantay na pakiramdam sa lugar nito na parang napuno siya ng kapangyarihan. Daryl, inihilig ni Yvette ang ulo para hanapin si Daryl sa tuwa at biglang nakaramdam ng kirot. Binantayan siya nito sa buong oras. Yvette, nang mapagtanto niyang nanimbalik na si Yvette, natuwa si Daryl. Pagkatapos, nagtanong siya na may pag-aalala, "Pinag-alala mo ako sa nangyari kanina. Ano ang pakiramdam mo ngayon?" Naramdaman ni Daryl ang kapangyarihan ni Yvette at nabigla. Nakalampas na siya sa Heaven Ascension. Ang maliit na tableta ba ay dapat na naglalaman ng napakaraming kapangyarihan? Napaharap sa pagtatanong ni Daryl, naramdaman ni Yvette ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sarili at agad na nanlamig sa gulat. Napagtanto niya na ang kanyang elixir field ay nawala, at isang maliit na tila bay anyo ng isang tao ang nasa lugar nito. Ang anyo ay naliligo sa isang pulang dugong kinang, at ito ay napakakaiba. Hindi lang iyon ang lahat. Isang sipi ng mga salita at mga salita para sa pamamaraan ng paglilinang ng Holy Orison ang lumitaw sa isip ni Yvette. "Ako si Johnson, isa sa 4 na santo ng lahi ng Fiend. Noon, sa utos ni Archfiend Antigonus, iniwasan ko ang dakilang digmaan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga demonyo at nakapasok sa mundo ng tao." Umalangaw sa isipan ni Yvette ang mga salitang iyon,
at nabigla siya sa kaibuturan. Si Ancestor Jansen ay isang napakahayop na tao. Kabanata 3872. Nang makita niya ang ekspresyon ni Yvette, nagtanong si Daryl, anong problema? Huminga ng malalim si Yvette at sinabi sa kanya ang nangyari. Natigilan si Daryl at napatitig kay Yvette sa isang iglap, hindi makapagsalita. Kaya, tama si Grant. Ang kapangyarihan kay Yvette ay mula sa isang halimaw. Gayunpaman, ang mga Fiend maliban kay Archfiend ay dapat na nawala pagkatapos ng Great War sa pagitan ng mga Diyos at mga Fiend. Nagdududa si Daryl nang maisip niya ang pangit na lalaking pumasok sa Ghost World. May relasyon din ba siya kay Jansen? Daryl, habang malalim ang iniisip ni Daryl, kinagat ni Yvette ang kanyang labi at pansamantalang nagtanong, mukhang tao pala ang ninuno ko. Papatayin mo rin ba ako kapag inalis mo ang makadiyos na rehiyon? Hindi alam ni Yvette ang iisipin. Pakiramdam niya ay komplikado ang buong pagsubok. Ang katotohanan na ang kanyang ninuno ay isang halimaw ay isang bagay na hindi matatanggap ng iba kung sila ang nasa kanyang lugar. Nakakatuwang babae, ngumiti si Daryl at niyakap siya. Kahit ano ka pa, palagi kang magiging babae ko. Kung gustong sundan ka ng makadiyos na rehiyon, kailangan nilang umakyat sa patay kong katawan. Naantig si Yvette sa isiping iyon at niyakap ng mahigpit si Daryl, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Biglang may narinig silang yabag mula sa di kalayuan. Agad na naging alerto sina Yvette at Daryl. 12 ng mga figure ang sumugod sa kanila, at bawat isa sa kanila ay mukhang balisa. Si Chester iyon at ang grupo niya. Kuya Chester. Nang makita niya si Chester at ang iba pa, nagulat si Daryl ngunit tuwang-tuwa. Hindi niya napigil ang sumigaw sa mga ito. Excited din si Yvette. Dati, noong sila ay nasa sinaunang libingan ni Jansen, ang mga elit ng ibang sekta ay nabaliw sa kapangyarihan ng libingan at nagsimulang magpatayan. Nag-alala sina Daryl at Yvette para kay Chester at sa iba pa sa kanila. Nang makitang ligtas at maayos sila Daryl at Yvette, tuwang-tuwa sila. Nagmamadaling pumunta si Chester at ang iba sa kanila nang marinig ang sigaw. Huminto sila sa harap ni Daryl at Yvette, at tinapik ni Chester ang balik kami sa isang maze, at natagalan kami. Bago kami makaalis doon sa wakas. Pagkatapos, nakabunggo kami ng mga tao mula sa ibang mga sekta, at nalaman namin na inatake ka ng Heavenly Alliance. Tumanggo naman si Daryl nang naiintindihan niya kung gaano sila kaswert. Hindi nakapagtataka na si Chester at ang natitira ay hindi nakipagbalikan sa isa't isa, sinasadyang nakapasok sila sa isang maze at sa gayon ay hindi naapektuhan ng kapangyarihan ng libingan. Nakakaloka. Habang nag-uusap sila, biglang naramdaman ni Chester ang kapangyarihan ni Yvette at nabigla. Ang aura mo. Nag-alinlangan si Yvette at sinulyapan si Daryl bago ipaliwanag ang sitwasyon kay Chester at sa iba pa. Nang marinig nila ang nangyari, nagulat ang lahat ng naruroon. Ang Jansen, na tumawid sa langit at lupa, ay isang halimaw. So, ibig sabihin, si Yvette ay may kapangyarihan ng isang halimaw na kaluluwa, tama ba? Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik sa katinuan si Chester at sinabing, ganyan ang kapalaran. Sinong mag-aakala na ang mga kakilakilabot na kalaban namin ng Yellow Emperor ay mga tila baytao ang anyo? Nilingon ni Chester si Daryl at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala, Daryl. Si Yvette ang babae mo lang. Hanggat wala siyang ginagawang isa sa panganib sa Nine Mainlands, lagi ko kayong susuportahan pareho. Napangiti si Daryl. Salamat, Kuya Chester. Biglang may naisip si Chester. Kailangan na nating magmadaling bumalik sa pamilya Carter. Biglang nag-alala ang mukha ni Chester. Tanong ni Daryl, anong meron? Huminga ng malalim si Chester at sinabing, nang umalis kami sa puntod, narinig namin ang tungkol sa espesyal na sugol ng rehiyon ng Diyos, si Grant. Pinakilos niya ang marami sa mga elite ng Heavenly Alliance at papunta na sila para linisin ang pamilya Carter. Galit na galit si Daryl. How dare he? Hindi mahuli ni Grant si Daryl, kaya gusto niyang sundan ang pamilya Carter. Kabanata 3873. Napaisip naman si Daryl bago niya sinabing, hindi na tayo makapaglaan ng oras. Kaya na nga bumalik na tayo. Tumanggo si Chester, at kasama si Daryl, sumugod sila sa kontinente ng Gaia. Sa parehong oras sa Ghost Realm, nakalusot lang si Skyler sa lugar. Siya ay sumugod sa ilalim ng Ghost World.
Sa mga oras na iyon, hindi nagsuot ng panlilinlang si Skyler. Kahit na mahigpit ang pagbabantay sa lugar, hindi ito sapat para pigilan si Skyler. Hindi inaasahan ni Illyana o ng Underworld Army na sinuman ang maglalakas loob na pumasok sa isang lugar na may mahigpit na seguridad. Sumabog ang kapangyarihan ni Skyler habang sinusugod niya ang lahat. Walang sinuman sa mga sundalo o mga general ang maaaring hamarang. Kahit isa sa mga galaw ni Skyler, at ang kanilang mga kaluluwa ay naglaho. Pagkatapos, sa harap ng stone platform kung saan inilagay ang Devil Sealed Mirror, lumitaw ang figure ni Illyana, at nagsimula siya ng matinding pakikipaglaban kay Skyler. Habang nag-aaway sila, nakaramdam ng pagkabalisa si Illyana. Masyadong malakas si Skyler, at kailangan niya ng tulong ni Daryl para durugan siya. Ang problema lang ay halos kalahating oras nang wala ang mga lalaking pinadala niya para ipaalam kay Daryl, at hindi pa nagpapakita si Daryl. Sumigaw si Skyler habang tinatawanan si Illyana. Teka, hulaan ko, gusto mong humingi ng tulong kay Daryl. Sa tingin ko dapat mo na lang isuko ang pag-iisip na iyon. Isang kakaibang fenomeno nang lumitaw sa New World Royal City. Lumitaw ang sinaunang libingan ni Johnson, at nawala lahat si Daryl at ang pamilya Carter. Paghahanap ng kayamanan, wala silang oras para tulungan ka. Lalong lumakas ang atake ni Skyler habang nagsasalita. Tapos na, bakas sa mukha ni Illyana ang kawalan ng pag-asa. Sinamantala ni Skyler ang sandali ng kahinaan ni Illyana at napatumba siya sa likod gamit ang isang hampas ng palad. Pagkatapos, agad siyang tumalikod, hinawakan ang Demon Sealed Mirror gamit ang isang kamay, at nagmamadaling lumabas. Sa oras na nakapag-react na si Illyana, wala na si Skyler. Napalitan ng galit at pag-aalala ang ekspresyon ng mukha ni Illyana. Nagawa niyang iligtas si Archfiend ay nailigtas maghahari ang kaguluhan sa mundo. Samantala, ang pamilya Carter ay nasa isang matinding labanan pa rin sa Heavenly Alliance. Marami sa mga alagad ng Carter family ang nahulog sa mga pool ng dugo sa pagkubkob. Nakalabas si Grant mula sa pagkakakulong ni Zinnia at ng Saint Oracle sa kalagitnaan ng hangin. Biglang nakakita ng pagkakataon si Grant. Itinutok niya ang kanyang purple gold roaring flame spear at sinaksak ang puso ni Yenny. Agad na namutla si Yenny nang may bumulwak na dugo sa kanyang bibig. Bumagsak mula sa langit ang molote niyang katawan at bumagsak sa lupa. Tila nanghihina siya, malinaw na hindi niya kayang kumapit ng matagal. Kahit na si Yenny ay isang Saint Oracle at napakalakas, hindi pa rin niya kayang panindigan si Grant. Ang kanyang sibat ay isang mahiwagang sandata mula sa rehiyon ng Diyos, kung tutusin. Yenny, Yenny, sumigaw si Zinnia at ang iba pang Saint Oracles habang sumusugod. Sila sa lupa, bawat isa sa kanila ay humawak kay Yenny habang nakaramdam sila ng kalungkutan. May butas sa dibdib ni Yenny, basag-basag ang kaluluwang diwata. Nang makita ng mga Saint Oracle ang pagkamatay ng magandang Yenny, ang kanilang mga puso ay nasaktan at nadurog. Tumawa si Grant habang nakahover sa gitna ng hangin, puno ng kayabangan. Umungol siya, iyan ang nangyayari kapag ipinagkanulo mo ang rehiyon ng Diyos. Dahil mukhang malapit kayong lahat, ipapadala kita sa iisang landas. Pagkatapos, hinawakan ni Grant ang kanyang purple gold roaring flame spear at nagpakawala ng golden burst ng Nova bago siya sumugod patungo sa natitirang 7 Saint Oracles. Kabanata 3874. Ang isang gintong sinag ng liwanag ay makikita mula sa lahat ng dako sa larangan ng digmaan. Tila nahati nito ang langit at lupa sa kalahati, at ang kapangyarihan nito ay nagutos ng awtoridad. Nang makita ang ginintoang onang, ang Saint Oracles ay nahulog sa kawalan ng pag-asa at ipinikit ang kanilang mga mata. Mahigit 1 oras na nilang nilabanan si Grant at pagod na pagod. Napaharap muli sa pagsabog ng kapangyarihan ni Grant, wala ni isa sa kanila ang nakaiwas dito. Sabik din sina Dax at Neil na tumulong, ngunit walang natitira sa kanila ang lakas na gawin maliban sa pagmasdan ang lahat ng nangyayari. Sa paglipas ng panahon, 2 agos ng liwanag ang bumungad sa paningin mula sa abot tanaw. Ang isa ay berde, at ang isa ay pula, walang sinuman ang maaaring papansinin sila. Ang mga liwanag na batis ay parang kidlat, at naharang nila ang sinag ng ginintoang liwanag ni Grant. Sa gitna ng hangin, ang 3 puwersa ay bumagsak sa himpapawid,
at isang malaking boom ang umalangaw pagkatapos ng unang pagtama. Naramdaman ni Grant na may puwersang umalangaw mula rito at napaatras ng ilang hakbang. Sino ang nagkakagulo dito? Ungol ng ungol sa galit habang nakatingin sa langit. Kasabay rin nito, medyo kinakabahan din siya. Si Daryl ba? Lahat ng nasa lupa ay tumingala din sa langit. Kaagad, bumangon ang espiritu ng mga disipulo ng pamilya Carter. May nakita silang dalawang figure na mabilis na papalapit sa kanila. Ang isa ay payat na may mesla na katangian, at ang isa naman ay nakasuot ng puting damit, mabait at eleganteng. Matagal na nilang hindi nakita ang mga ito. Si Chang'e at Zhu Baji yun. Dati, kinokontrol ni Zhang Ju si Chang'e at nagsagawa ng martial arts conference sa Royal City. Gayunpaman, si Jack, isang taksil mula sa Raksasa tribe, ay nabigo ang kanyang plano at, sa kaguluhan, nailigtas si Chang'e. Nakilala nila si Zhu Baji habang sila ay nasa sikretong daanan sa ilalim ng palasyo. Kritikal ang kalagayan ni Chang'e noon, kaya ibinigay siya ni Daryl kay Zhu Baji, na nagdala sa kanya para humingi ng tulong sa ibang mga eksperto. Nang maglaon, nahanap na ni Zhu Baji ang pinagtatagwan ng Divine Farmer. Naligtas si Chang'e, at pagkatapos, pareho silang nanatili sa banal na magsasaka ng ilang panahon. Pagkatapos, nakita nila ang kakaibang phenomenon sa New World Royal City. Pumunta doon sina Chang'e at Zhu Baji para tingnan kung ano ang nangyari. Napansin nilang nag-aaway ang pamilya Carter nang dumaan sila sa Mid-City at sumugod sa kanila para tulungan sila. Sa isang iglap, ang mga elite ng Heavenly Alliance at ang mga disipulo ng pamilya Carter ay nasanay kay Chang'e. Bawat isa sa kanila ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Lady Chang'e, napakaganda. Mapalad akong makita si Lady Chang'e isang beses 5 taon na ang nakakaraan, at natigilan ako. Noon, sinong mag-aakala na makikita ko siyang muli pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon? Habang pinagmamasdan ng lahat si Chang'e, nakasimangot si Grant. Pinandilatan ni Grant ang mga bagong dating at nagtanong, sino kayo? Ang lakas ng loob niyong makisawso sa mga usapin ng rehiyon ng Diyos. Napabuntong hininga si Zhu Baji at sinabing, galit na galit, paanong hindi mo kilala ang gwapo at masungit na si Zhu Baji? At ang napakagandang Chang'e. Kumusta ka pa rin sa Siyam na pangunahing kontinente? Chang'e at Zhu Baji. Lalong nag-igting ang mga kilay ni Grant sa pagbanggit ng mga pangalang iyon. Kahit na si Grant ay mula sa makajos na rehiyon, sina Chang'e at Zhu Baji ay mga sikat na tao sa Nine Mainland. Kahit na hindi pa sila nakilala ni Grant, narinig niya ang tungkol sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahong sumagot si Grant, nabalitaan ko na kayong dalawa ay nagtago at hindi kailanman nakialam sa nangyari sa mundo ng mga magsasaka. Kinakatawan ko ang rehiyon ng Diyos, at ngayon, narito ako upang alisin ang pamilyang Carter. Ako sana ay maging makatwiran kayong dalawa para hindi malagay sa gulo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit siya ay may awtoridad. Si Zhu Baji ay tumawa ng mapang-uyam. Magkapatid kami ni Daryl, masisira mo na ang pamilya niya. Sa tingin mo ba ako ang bahala sa gusto mo? Napagtanto ni Zhu Baji na malungkot na namatay si Yani nang sumulyap siya sa nanghihinang Zinnia at sa iba pa. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Anong trahedya? Ang lakas naman ng loob mong ilagay ang kamay mo sa maselang Saint Oracle. Iyan ay hindi masyadong gentleman sa iyo. Pagkatapos, ngumiti siya kay Zinnia at sa iba pang Saint Oracles. Mga magagandang babae, huwag kayong matakot. Ngayong nandito na ako, walang mangyayari sa inyo. Kabanata 3875. Nang marinig nila ang sinabi ni Zhu Baji, na mula ang mga Saint Oracle. Hindi sila masyadong pamilyar kay Zhu Baji, ngunit narinig nila siya mula kay Daryl. Alam nilang palagi siyang gumagawa ng malalaswang komento. Kahit alam nila iyon, hindi nila inaasahan na magbibiro siya sa ganoong sitwasyon. Zhu Baji, namumula ang mukha ni Chang'e habang nagsusumamo sa kanya, pwede bang magseryoso ka pa? Si Chang'e ay palaging may masamang impresyon kay Zhu Baji, ngunit iba na ang tingin niya sa kanya mula nang iligtas siya nito. Kahit na iba ang tingin niya sa kanya, hindi siya masanay sa kahalayan nito. Sa nasabi ni Chang'e, ang sitwasyon ay mahirap, ngunit si Zhu Baji ay nasa isip pa rin na asarin ng Saint Oracles. Sige, sige, napakamot ng ulo si Zhu Baji at tumawa.
Seryoso ako, si Zuboji ay hindi natatakot sa anuman. Gayunpaman, matatakot siya kung hindi masaya si Chang'e. Pagkatapos, humakbang si Zuboji at sinigawan si Grunt, ikaw ang sugo ng Diyos na rehiyon o ano, tama. Wala akong pakialam kung gaano kalakas ang iyong mga kasabwat, ang mga Carters ay ang pamilya ni Daryl. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, ikaw magmamadaling aalis dito. Isama mo na rin ang mga tauhan mo. Kung hindi, huwag kang magpapaalat kapag natalo ka. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang malakas na aura ang lumabas mula kay Zuboji. Lumipad ito patungo sa paligid at ginulo ang kalangitan sa kanilang paligid. Ito ay masyadong malakas, naramdaman ng lahat ang kanyang kapangyarihan, at kinilig sila, lalo na ang mga alagad ng pamilya Carter. Nang makita nila iyon, tumaas ang kanilang kalooban. Ilang taon na silang hindi nagkita, at mukhang mas lumakas ang lakas ni Zuboji kaysa dati. Hindi niya inaasahang naabot niya ang antas ng Heaven Ascension. Natigilan si Ungol. Ganoon ba kalakas si Zuboji? Maya-maya, ninisyon ni Grunt si Zuboji. Hindi na masama, so ikaw na lang. Sumagot si Chang'e, at ako. Huminga, nang malalim si Grunt, at dumilim ang mukha niya. Sina Chang'e at Zuboji ay parehong nasa Heaven Ascension level. Mahihirapan siyang talunin ang mga ito. Fair na, isang malamig na sulyap ang ginawa ni Grunt sa mga elite ng Heavenly Alliance bago siya mabilis na umalis. Ang ungol ay sapat na malakas upang labanan ang parehong Zuboji at Chang'e. Ngunit siya ay lumaban sa isang matinding labanan sa nakalipas na ilang oras o higit pa. Naubos ang kanyang lakas, kaya walang paraan na manalo si Grunt laban sa dalawang iyon. Higit sa lahat pupunta na si Daryl pagkatapos ng mahabang panahon. Inalis ni Grunt at ng kanyang mga elite ang lugar sa isang kisap mata. Di nagtagal pagkatapos nilang umalis, 12 ng mga figure ang lumitaw sa hangin. Sina Daryl at Chester iyon, pati na rin sina Yvette at ang iba pa. Nang mahawakan nila at tanggapin ang nangyari, natigilan sila. Galit na galit sila nang makita nilang magulo ang pamilya Carter. Ang pangunahing pinto ay nabasag sa buong lugar, at maraming mga disipulo ang nakahiga na patay o nasugatan. Mas malala pa, sa hindi kalayuan. Niyakap ni Dax ang isang mulata at balingkinitang figure. Tumulo ang mga luha niya, at parang nabaliw na siya. Ang nasa bisig ni Dax ay si Nancy. Naliligo siya sa dugo, may tumusok sa kanyang dibdib, at ang kanyang mahabang puting damit ay naging pula. Ang kanyang mukha ay mapotla, at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Matagal na nawala ang kanyang hininga. Patay na ba si Nancy? Kabanata 3876. Nawala ang isip ni Daryl, at napuno ng matinding guilt ang puso niya. Huli na siyang bumalik, baka buhay pa si Nancy kung mas mabilis siyang dumating. Lumingalinga siya sa paligid, napaangat ang ulo niya sa nakita niya, at ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Si Zinnia at ang iba pang Oracle ay nagbabantay sa bangkay ni Yenny na may bahid ng luha sa mga mukha. Patay na rin si Yenny. Namumula agad ang mga mata ni Daryl. Hindi pa rin niya lubusang naproseso ang pagkamatay ni Nancy, at nakitang patay na si Yenny sa lupa ay napuno ng galit ang kanyang isip. Mabilis na lumakad si Zuboji at sinabi kay Daryl, "Kuya, ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Natutuwa akong makita na maganda ka na gaya ng dati." Kasabay nito, dahan-dahan ding lumakad si Chang'e, tumango kay Daryl, at nag-hello. Tumango si Daryl pabalik sa kanila, at bumangon sa kanyang puso ang mapait na pakiramdam. Nagulat siya nang makita sila, ngunit naputol ang kanyang kagalakan matapos maranasan ang pagkamatay ni Yenny at Nancy. "Darling, utang na loob, parang awa mo na, huwag mo akong iwan. Pakiusap, buksan ang iyong mga mata, pakiusap." Patuloy na pagsasalita ni Dax sa paos na boses, at nanginginig ang buong katawan. "Arg!" Bigla siyang nabaliw sa kalungkutan at tuluyang nawala ng malay. Hinugot niya ang mapanirang langit na palakol na may dagandong at nilaslas ang mga alagad ng pamilya Carter. "Papatayin ko kayong lahat, papatayin ko." Ang lumalamon ng kaluluwang bloodworm sa katawan ni Dax ay naging marahas sa kanyang sakit, at naapektuhan ang pag-iisip ni Dax. Namutla sina Daryl at Chester, nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Pagkatapos ay agad silang sumugod kay Dax para pigilan siya.
Gayunpaman, ang makapangyarihang aura ni Dax at ang mapanirang langit na palakol ay nagpahirap kay Daryl at Chester na makalapit sa kanya. Nang makita iyon, sumugod si Zubaji para tulungan din sila. Sa sobrang bilis, sa wakas ay nakontrol na nila si Dax, na nawalan ng malay noon. Bilis, dalhin mo siya sa kanyang silid, at ayusin ang mga tao na magbantay sa kanya, sabi ni Chester, pinagpapawisan na siya noon. Agad namang ginawa ng mga alagad ang sinabi niya at binuhat si Dax sa kanyang silid. Mukhang nasa impluwensya si Uncle Dax ng bloodworm na lumalamon sa kaluluwa, nag-iisip na sabi ni Neil. Nagulat siya dahil ganoon din ang nangyari sa kanya noong nasa ilalim siya ng impluwensya ng bloodworm na lumalamon sa kaluluwa. Hindi malakas ang boses niya, pero narinig ng lahat ang sinabi niya. Neil, ano ang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa? Seryosong tanong ni Chester. Pare, ako. Biglang kinabahan si Neil, at ang kanyang bibig ay bumuka at sumara na parang gold pies na parang saglit na nawalan ng kakayahang magsalita. Kalahating buwan na ang nakalipas, puwersahang pinakain ni Skyler ang bloodworm na lumalamon ng kaluluwa kay Neil, at sa desperasyon, ninakaw ni Neil ang ghost token na tinataka ni Chester. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol doon. Lalong naghinala si Chester nang makita ang pag-aalinlangan ni Ney. Narito ang sugo ng hari ng mga patay para makita ang kamahalan Daryl. Biglang may sumigaw na sinundan ng lalaking mabilis na parang multo. Nakasuot siya ng itim na damit at naglalabas ng madilim na aura. Ito ay ang sugo na ipinadala ni Illyana. Ang sugo ng hari ng mga patay. Natigilan si Chester at ang lahat. Anong ginagawa niya dito? Natigilan din si Daryl. Masama ang kutob niya tungkol doon. Kabanata 3897. Ang iyong kamahalan na Daryl. May nangyaring masama, sabi ng envoy kay Daryl sa tonong nataranta. Huminga ng malalim si Daryl at nagtanong, ano bang problema? Dahan-dahan lang magsalita, huwag kang magpanik. Halos maluha-luha ang sugo. Siya ay nabalot ng malamig na pawis habang nag-aalalang magsalita. Ang iyong kamahalan na Daryl, may pumasok sa kailaliman ng underworld at nagnakaw ng Devil's Sealed Mirror. Ano? Nagulat ang lahat. Hindi maisip ni Daryl kung paano magagawa iyon ng sinuman kung ang Ghost World ay pinatibay ang seguridad nito matapos ang pangit na lalaki ay pilit na pumasok sa kailaliman ng underworld. Pagdating nila, nagulat si Chester at ang iba pa. Ano ang Devil's Sealed Mirror? Natural lang na hindi nila alam dahil wala naman silang alam tungkol kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, masasabi nila mula sa gulat ng sugo na hindi ito ordinaryong bagay. Alam ang pagkalito ng lahat, sinabi ni Daryl sa kanila ang tungkol kay Archfiend Antigonus ng detalyado. Na ikinagulat ni Chester at ng iba pa sa lawak na matagal bago makapagsalita ang sinuman. Gayunpaman, may komplikadong ekspresyon si Yvette sa kanyang maselang mukha. Ang kanyang ninuno, si Jansen, ay isang subordinate ng Archfiend Antigonus. Iniisip niya kung paano ito makakaapekto sa kanya dahil ang Devil's Sealed Mirror ay naalis sa kailaliman ng underworld. Galat na ikinuyom ng mga kamao si Neil na nakatayo sa kabila. Kaya nga gusto ni Skyler na nakawin ko ang ghost token ng tatay ko. Ito ay para mapunta siya sa Ghost World para iligtas ang Archfiend Antigonus. Napuno siya ng instant regret. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa hayaang mangyari iyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Bumagsak ang katahimikan habang bumalot sa lahat ang nakapanlulumong kapaligiran. Sa wakas, bumalik sa katinuan si Daryl at tinanong ang sugo, kilala mo ba kung sino ang taong iyon? Sinilip ni Daryl at ng Heavenly Alliance ang buong siyam na pangunahing kontinente para sa pangit na lalaki ngunit dumating na walang dala. Ang pangalan ng taong iyon ay Skyler Blanc, agad na sagot ng sugo. Naging malungkot at galit ang kanyang ekspresyon habang patuloy na sinasabi, inamin din niya na siya ang pangit na lalaki na pumasok sa Ghost World sa unang pagkakataon. Hiniling niya sa kanyang subordinate na gamitin ang Ghost Token para mahanap ang lokasyon ng Devil's Sealed Mirror, at pagkatapos ay nag-disguise siya para pumasok sa kailaliman ng underworld nang makumpirmang nandoon ang salamin. Siya nga pala, ang Ghost Token na kinuha ng subordinate ni Skyler ay kay His Excellency Chester. Yung Skyler, nagsimulang uminit ang ulo ni Daryl. Kudlit, no wonder hindi natin mahanap ang pangit na lalaki. At paano nakuha ng nasasakupan niya ang ghost token ni Chester? Napatingin siya kay Chester.
Ang aking ghost token. Natigilan din si Chester. Paano ito posible? Itinago ko ito sa lihim na cultivation room at hindi ko pa ito inalis mula noong 3 taon na ang nakakaraan. Hari ng mga patay, walang paraan na posible iyon. Nagmamadaling tinungo ni Chester ang sekretong silid sa likod bahay, kasama si Daryl at ang iba pa na nakasunod sa likuran niya. Kabanata 3878. Ano? Napatulala si Chester nang makitang walang laman ang kahon kung saan nakalagay ang ghost token. Nagulat din si Daryl at ang iba pa. Wala na ang ghost token ni Kuya Chester. Nagdilim ang ekspresyon ni Chester habang nag-aapoy ang apoy sa kanyang puso. Yung palihim na walang kwentang, yun. Paano niya nagawang nakawin ang ghost token sa secret room? Ungol ni Chester. Ganoong man kalakas si Skyler, imposibleng nakawin niya ang token nang hindi inaalerto ang pamilya Carter. Kung tutuusin, ang lihim na silid na ito ay mahusay na nakatago, at kahit na ang mga alagad ng pamilya Carter ay hindi alam ang pagkakaroon nito, kaya paano ito natagpuan ni Skyler? Siya ay nagtaka, napaisip si Daryl at sinabing, totoong si Skyler ang may pukana sa pagnanakaw ng ghost token, pero hinala ko na may nunal sa pamilya Carter na tumulong sa kanya sa bagay na iyon. Iniwas niya ang tingin sa mukha ng lahat habang sinasabi niya iyon. Nahulaan niya kaagad na may nunal sa pamilya Carter. Kung hindi, paano naging posible para sa isang estranghero na makalusot sa isang lihim na silid na hindi man lang alam ng karamihan ng mga tao at kumuha ng ghost token ng hindi natukoy? Tumalon ang puso ng lahat sa implikasyon niya. Daryl, sinasabi mo bang may kasabwat dito kay Skyler? Tanong ni Chester. Sisigot na sana si Daryl nang biglang nagpatira pa si Neil sa harap ni Chester. Puno ng takot at guilt ang gwapo niyang mukha. Ano ang nangyayari? Natarante si Daryl at ang iba pa. Neil, anong ginagawa mo? Tanong ni Chester habang nakakunot ang noo sa pagkataranta. Pare, ako ang kumuha ng ghost token mo at ibinigay kay Skyler. Sabi ni Neil sa mahinang boses. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl at ng iba. Isinil ang naglabas ng token ng multo sa secret room. Kasabay nito, tila nanigas si Chester sa kinalalagyan, ngunit hindi nagtagal ay nagngangalit siya sa galit. Sinampal niya si Neil. Nanginginig siya habang sumisigaw, bakit mo gagawin ang ganoong bagay? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Kung mapapalaya si Archfiend Antigonus mula sa salamin, ang buong mundo ay guguho. Milyon-milyong inosenteng buhay ang papatayin, at ikaw ay bababa sa kasaysayan bilang isang makasalanan. Sa buong panahon, hinugot niya ang kanyang espada at umungal, papatayin kita. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang espada at itinutok sa puso ni Neil. Mahal niya ang kanyang anak at binalak niyang ipasa sa kanya ang eternal life pala sect sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, hindi niya ito mapapatawad sa pagtulong kay Skyler na palayain si Archfiend Antigonus. Nabahala yun sa kapalaran ng buong mundo, at hindi niya kayang harapin ang mga tao ng siyam na pangunahing kontinente kung hindi niya parurusahan ang kanyang anak. Nakita ni Neil ang espada na dumiretso sa kanya na may luhang mga mata, ngunit nanatili siyang nakaluhod sa sahig. Wala siyang balak na iwasan ito dahil alam niyang nakagawa siya ng karumal-dumal na krimen. Tama ang kanyang ama na pumatay sa kanya. Kuya Chester, huwag. Natigilan si Daryl. Sumugod siya at itinulak ang espada ni Chester palabas. Bakit ka ba nagmamadali? Sigurado, akong may paliwanag ang lahat ng ito. Sinulyapan ni Daryl si Neil at sinabing, napanood namin si Neil na lumaki at kilala namin ang kanyang pagkatao. May tiwala ako na hindi siya makikipagsabuatan kay Skyler. Maaari tayong magpasya kung paano siya parusahan pagkatapos niyang sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman niya. Kabanata 3879. Seryosong wika ni Daryl. Inalis ni Chester ang kanyang espada at pinandilatan si Neil. Aba, iluwa mo, hamak ka. Walang pag-aalinlangan, ipinaalam ni Neil sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Sa huli, mariin niyang sinabi, pare, wala akong choice kundi makinig sa utos ni Skyler dahil nasa kamay niya ang buhay ng girlfriend ko. Akala ko gusto niyang mapunta ang ghost token sa makadiyos na rehiyon. Hindi ko na lang dinala. Labas na ang utos niya kung alam kong gagamitin niya ito para ilabas si Archfiend Antigonus. Si Dax din mukhang nasa impluensya ng kaluluwang lumalamon na bloodworm. Sa masasabi ko, nahulog din si Auntie Deborah sa bitag ni Skyler.
Natahimik si Chester habang nagballistic naman si Daryl at ang iba pa. Pakiramdam ni Daryl kumukulo ang dugo niya sa galit. Masyadong kasuklam-suklam ang Skyler na iyon para sa mga salita. Kinaladkad niya si Neil kasama niya at niloko rin si Debra para ibigay kay Dax ang dugo na lumalamon ng kaluluwa. Kumirot ang puso niya sa pag-iisip kay Debra. Nako, Debra, ang walang muwang mo. Hindi ka man lang naghinala na nagsisinungaling si Skyler sa'yo. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan na siyang nanlamig at sinubukang aliwin si Chester. Chester, huwag kang magalit. Inosente si Neil. Ang mahalaga ngayon ay mag-isip ng paraan para maalis ang dugo na lumalamon ng kaluluwa sa loob ng katawan ni Dax. Tumango si Chester. Naiintindihan niya na ang kanyang anak ay walang kasalanan. Napakabata pa ni Neil para malaman kung gaano kataksilan ang mundo ng mga magsasaka, at kung paano siya nilero ni Skyler. Humarap si Daryl sa sugo at humihingi ng paumanhin. Natatakot ako na ang pamilya Carter ang may kasalanan sa bagay na iyon. Pakisabi sa hari ng mga patay na gagawin namin ang aming makakaya upang mahanap si Skyler at malutas ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Panipi, siya ay determinado at balisa sa parehong oras. Mayroon bang paraan upang malutas ang sitwasyon kapag nailabas na si Archfiend Antigonus? Sa kabilang banda, dinala ni Skyler ang Devil-Sealed Mirror sa pangunahing altar ng Five Poison Sect pagkatapos niyang lisanin ang Ghost World. Napagdesisyonan muna na doon niya makikita si Kendall. Magalang niyang inilagay ang Devil-Sealed Mirror sa isang stone tablet sa isang lihim na silid sa likod bahay. Siya ay labis na kalugod-lugod. Sa wakas, matagumpay niyang nailabas si Archfiend Antigonus sa Ghost World. Ang iyong kamahalan na Archfiend, pansamantala tayong ligtas sa ngayon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano kita mapapalaya mula sa Devil-Sealed Mirror? Nakadyosong tanong niya. Namilipit ang ibabaw ng Devil-Sealed Mirror, at pagkatapos ay lumitaw ang mukha ni Archfiend Antigonus. Tumawa siya ng pagsang-ayon at sinabing, magaling. Kahit na wala akong inaasahan mula sa aking inapo. Tapos naging seryoso yung tono niya. Panipi, ang Devil-Sealed Mirror na ito ay isang mahiwagang sandata mula sa ating mga sinaunang ninuno. Napakalakas nito, hindi magiging madali ang pagpapalaya sa akin mula rito. Kailangan mong ibabad ang salamin sa dugo ng 72 birhen na lalaki at babae sa loob ng 7 araw, at 7 gabi. May iwan ko lang ang salamin pagkatapos mong gawin iyon. Siyempre, hindi pa yun ang katapusan nito. Kasalukuyan akong walang iba kundi isang tipak ng matagal na pag-iisip kakailanganin ko ng isang katawan. Kaya, kakailanganin kong tulungan mo akong maghanap ng 2 tao. Anong klaseng tao? Nagmamadaling tanong ni Skyler. Bahagyang ngumiti si Antigonus bago siya nagsabi, ang isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay dapat magkaroon ng katawan ng purong yang enerhiya, at ang isang babae ay dapat magkaroon ng isang katawan ng purong yin na enerhiya. Maaari kong muling hubugin ang aking katawan kapag naabsorb ko ang asensya ng parehong enerhiya. Oo, iyong kamahalan na Archfiend. Pupuntahan ko ito kaagad. Sagot ni Skyler na agad na pumunta para gawin ang paghahanda. Kabanata 3,900. Makalipas ang kalahating araw, dinala ni Skyler ang 72 lalaki at babae sa lihim na silid. Nataranta ang mga bata, at patuloy na umaalingaw-ngaw ang kanilang mga iyak sa pangunahing altar ng Five Poison Sect. Si Debra, na nasa katabing hardin, ay nagsimulang sumimangot nang marinig ang mga hiyawan. Kakaiba iyan. Ano nga ba ang balak ni Skyler? Napakalihim niya simula nang bumalik siya mula sa Ghost World. Bakit kailangan niya ng napakaraming bata? Siya ay nagtaka. Pagkatapos, dahan-dahang naglakad si Skyler papunta sa garden. Debra, kamusta ka? Nagustuhan mo ba ang tanawin dito? Nakangiting tanong niya. Binigyan siya ni Debra ng isang maikling tango at saka nagtanong, Skyler, bakit mo dinala ang napakaraming bata dito? Bakas sa ekspresyon ni Skyler ang pagiging komplikado, at sinabi niyang hindi natural, ang mga batang iyon. Hindi ako sigurado, ngunit sa tingin ko sila ang mga bagong recruit ng Five Poison Sect. Napakabata pa nila, ngunit huwag na nating makialam sa usapin ng Five Poison Sect. Ang Devil-Sealed Mirror ay kailangang ibabad sa dugo ng 72 birhen na lalaki at babae bago mailabas si Archfiend Antigonus. Hindi niya hinanggad na malaman ni Debra na napakadugo niyang ginagawa.
Gayunpaman, habang sinusubukang itago ni Skyler ang katotohanan, mas naging mausisa si Debra. Dumating ang gabi sa isang kisap mata. Sinamantala ang pag-alis ng mga nagpapatrulyang disipulo ng 5 Poison Sect, tahimik na umalis si Debra sa silid. Batay sa alaala ng araw na iyon, natagpuan niya ang sikretong silid kung saan niya narinig ang mga iyak. Bago makarating sa pasukan ng sekretong silid, nakita niya ang 12 ng mga disipulo ng 5 Poison Sect na nagbabantay dito. Walang biro ang seguridad doon. Gayunpaman, malalim na ang gabi, at ang mga alagad ay nakatulog na dahil sa pagod. Kaya, sinamantala ni Debra ang pagkakataong makalusot sa lihim na silid ng mabilis. Ang kanyang maselang katawan ay tumalon sa takot, at ang kanyang mukha ay namutla nang pumasok siya sa silid. Napakalaki ng secret room, halos 3 o 4 na basketball court ang laki. May isang malaking pabilog na pool sa gitna ng silid, na puno ng dugong pulang likido habang ang malakas na amoy ng dugo ay tumatagos sa hangin. Oo, ang buong pool ay puno ng dugo, at mayroong isang bagay na nabasa sa loob. Tiningnan ni Debra ng maigi at napag-alamang ito ay isang kakaibang salamin. Nakaharap ang salamin sa itaas at patuloy na hinihigop ang madugong aura sa lihim na silid, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam sa mga tao. Wala pa rin siyang ideya na ang salamin ay ang devil-sealed mirror sa oras na iyon. Makalipas ang ilang segundo, kumalma si Debra. Pinagmasdan niya ang kanyang paligid at agad na nagulat muli, may nakita siyang bundok ng mga bangkay sa sulok. Bawat isa sa mga katawan ay may lamang balat at buto na natitira. Halatang naubos ang dugo sa kanila. Ang mga lalaki at babae ang ipinadala doon sa araw. Nagsimulang magbas ang utak ni Debra, at nanghina ang kanyang mga paa habang nababalot ng takot ang kanyang puso. Anong nangyayari dito? Masyadong malupit yun. Mga bata pa lang sila. Biglang, ang tunog ng mapurol na paghinga ay nagmula sa pool ng dugo, at pagkatapos, ang mukha ng Archfiend Antigonus ay lumitaw sa devil-sealed mirror. Agad na napatitig ang mga mata niya kay Debra. Kabanata 3901. Pinalaki ni Archfiend Antigonus si Debra ng buong 10 segundo, at pagkatapos ay tumawa ng may kasiyahan. Napaka-commendable ng kahusayan ni Skyler. Wala pang isang araw, naka-recruit siya ng sapat na dalagang lalaki at babae, at nakahanap din siya ng purong yin na katawan. Muli siyang humagalpak ng tawa, sobrang saya. Nagkataon lang na si Debra ay nagtataglay ng katawan ng purong yin, kaya naisip ni Archfiend Antigonus na si Debra ay isang tribute na dinala sa kanya ni Skyler. Tao ba kayo o demonyo? Tanong ni Debra sa nanginginig na boses. Halos mabaluktot ang kanyang mga paa nang maramdaman ang masamang aura ni Archfiend Antigonus. Kasama ang mga bangkay at pool ng dugo, ang buong silid ay mas parang impyerno. Ngumiti ng masama si Archfiend Antigonus at sinabing, hindi ako tao o demonyo. Ako si Archfiend Antigonus. Archfiend. Agad na nablangko ang isip ni Debra sa gulat nang marinig ang sagot nito. Ano ang Archfiend? Mukhang wala ka pang narinig tungkol sa akin pero hindi mahalaga. Malalaman mo rin mamaya. Kung tutusin, hindi ko naman hahayaang mamatay ka nang hindi mo nalalaman nang sumanib ang purong yin mong katawan sa akin, sabi ni Archfiend Antigonus, tamad. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kanyang pinanggalingan at ang pangangailangang baguhin ang kanyang katawan ng detalyado. Sa wakas, ngumiti siya kay Debra at sinabing, ang paggamit ng iyong purong yin na katawan para sa aking muling pagsilang ay ang pinakadakilang karangalan ng iyong buhay. Napabuntong hininga si Debra nang malaman niya ang nakakatakot na pinanggalingan ni Archfiend Antigonus. Kasabay rin nito, bigla niyang na-realize na gusto siya ni Skyler doon hindi dahil gusto siya nito kundi dahil gusto niyang ibigay siya kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, ito ay lamang ang kanyang kaltas dahil si Skyler ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong intensyon. Hindi mangyayari ang lahat ng iyon kung hindi siya nakalusot sa secret room. Biglang may bumubulusok na tunog mula sa pool, kaya mas tumindi ang metal na amoy sa secret room. Kasabay nito, isang malakas na aura ang lumabas mula sa devil-sealed mirror at binalot si Debra. Tumawa si Archfiend Antigonus at sinabing, maaari mo pa akong samahan dahil nandito ka. Namutla ang mukha ni Debra, at nagsimula siyang magpanik. Hindi ako dapat mamatay dito.
Mabilis niyang na-activate ang internal energy niya at lumabas ng secret room. Ang kanyang kapangyarihan ay itinuturing na nasa tuktok ng buong Nine Mainland, kaya't nasa labas na siya sa isang kisap mata. Sinong nandyan? Ang kaguluhan ang gumising sa Five Poison Sect. Disciples na nakabantay sa labas. Natigilan sila nang makita si Deborah na nagmamadaling lumabas ng secret room. Agad nilang nilapitan siya. Umalis ka sa daan ko. Malamig na sigaw ni Deborah. Isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan at agad na natamba ang 5 disipulo ng Five Poison Sect. Ang iba pang mga disipulo ng 5 Poison Sect ay natigilan. Ano bang pumasok sa kanya? Hindi ba siya ay isang natatanging panauhin? Paano niya tayo aatake ng ganito? Anong nangyayari dito? Tanong ng malalim na boses habang mabilis na lumitaw ang isang lalaki at isang babae. Kabanata 3902. Dumating na sina Skylar at Kendall sa pinangyarihan. Nadurog ang puso ni Skylar nang makita niya si Deborah na napapaligiran ng mga disipulo ng Five Poison Sect. Alam niyang nakalusot siya sa sikretong silid kung saan naroon si Archfiend Antigonus. Gayunpaman, nagpasya siyang maglaro ng pipi. Deborah, anong problema? Bakit mo sinalakay ang 5 Lason Sect na disipulo? Hindi sila ang mga kaaway dito. Isuko ang iyong mga plano, Skylar Blanc. Alam ko ang lahat tungkol sa plano mo. Ako sa pamilya Carter at ipapahayag ang iyong pagsasabuatan. Sigaw ni Deborah. Lumipad siya sa himpapawid na kasing ganda ng isang engkanto sa hating gabi. Upang takasan ang pagkubkob ng mga disipulo ng 5 Lason Sect, naiinis siya sa sarili dahil sa napakadali niyang paniniwala sa mga salita ni Skylar. Bukod sa pagtupad sa kanyang pangako, pumayag siyang sundan si Skylar dahil akala niya ay mas matuwid ito kaysa masama, ngunit ang nakita niya sa sekretong silid ay nagpatunay na siya ay mali. Napakalakas ni Deborah kaya ang mga disipulo ng Five Poison Sect ay natamba sa lupa bago sila makapag-react. Agad na sumabog ang aura ni Skylar, at pinuntahan niya si Deborah. Sa umpisa, madali lang siyang makitungo ni Deborah, ngunit unti-unti na itong hindi nakayanan. Natagpuan ni Skylar ang isang siwang sa loob ng ilang pag-ikot at mabilis na pinindot ang kanyang acupoint, na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Wala pa rin siyang laban kay Skylar. Pagkatapos ng lahat, taglay niya ang masamang kaluluwa, na hindi isang bagay na kayang talunin ng isang tao. Deborah, hindi ito tulad ng iniisip mo. Gustong gusto kita. Hindi ko kailanman intensyon na ibigay ka sa kanyang kamahalan Archfiend, sabi ni Skylar habang ang kanyang mukha ay tila magkasalungat. Anong nakita mo sa secret room? Tanong niya dahil curious siyang malaman kung bakit iisipin ni Deborah na ibibigay niya ito kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, napakagatlabi si Deborah at walang sinabi. Ang kanyang saloobin ay walang malasakit sa kanya. Walang choice si Skylar kundi magbigay ng utos kay Kendall. Ibalik mo siya sa kwarto niya. Oo, Sect Master, sabi ni Kendall bago niya hiniling sa alagad na buhatin si Deborah pabalik sa kanyang silid. Nang maalis si Deborah, huminga ng malalim si Skylar at nagmamadaling pumasok sa secret room. Wala siyang choice kundi tanungin si Archfiend Antigonus tungkol sa nangyari dahil tumanggi si Deborah na sabihin sa kanya ang anuman. Natigilan si Skylar nang makapasok siya sa secret room. Naramdaman niya na ang silid ay napuno ng hindi maihahambing na mayamang dugong aura, at ang mukha ni Archfiend Antigonus ay mukhang napakabagsik sa devil-sealed mirror. Skylar, nahuli mo ba yung babaeng yon? Tanong ni Archfiend Antigonus nang pumasok si Skylar. Baby. Saglit na natigilan si Skylar. Sa kanya napagtanto na si Deborah ang tinutukoy ni Archfiend Antigonus. Biglang bumagsak ang mood niya. Iyong kamahalan na Archfiend, anong nangyari kanina? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Hindi mo ba nahuli sa akin ang babaeng puruyin ang katawan? Pantay na tanong ni Archfiend Antigonus. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Skylar, at nagsimulang uminit ang isip niya sa gulat. Si Deborah ay may katawan na may purong yin energy. Sa kanyang kapangyarihan, madaling makita ang konstitusyon ni Deborah. Hindi niya ginawa yun bilang paggalang at pagmamahal sa kanya. Kabanata 3903. Kaya naman, nagulat siya sa impormasyong yun. Kinailangan siya ng 10 segundo upang bumalik sa kanyang katinuan. Napangiti siya ng mahina sa Archfiend Antigonus at sinabing, iyong kamahalan na Archfiend, hindi mo ako naintindihan.
Ang babae ay ang aking pinagkakatiwalaan, si Deborah. Nagkamali siyang pumunta dito. Katie wala. Nagdilim ang mukha ni Archfiend Antigonus. Bumilis ang tibok ng puso ni Skylar. Siya ay naging hindi maipaliwanag na kinabahan at mabilis na sinabi, "Iyong kamahalan Archfiend, aabutin pa ng 6 na araw at 6 na gabi bago ka makaalis sa Devil-Sealed Mirror. Makakakita ako ng katawan ng purong yang at isang katawan ng purong yin sa loob ng 6 na araw na iyon. Tungkol naman kay Deborah, buong kabab ang loob kong hinihiling sa iyo na hayaan mo siyang mabuhay." Walang bakas ng ekspresyon sa mukha ni Archfiend Antigonus. Namilog ang mga mata niya at tinitigan si Skylar. "Skylar, gusto mo talaga siya no?" Nagsimulang magpanik si Skylar. Tumanggaw siya at sinabing, "Oo." 0-0. Nagdilim ang mukha ni Archfiend Antigonus sa sagot niya. "Nakalimutan mo na ba kung sino ka at kung ano ang misyon mo sa buhay? Nagmula ka sa isang halimaw, kaya paano mo pagnanasaan ang kagandahan ng mga babaeng tao?" Galit niyang saway. Nag-aapoy ang mga mata niya. "At saka, ang paglikha ng aking katawan ay napakahalaga. Sigurado ka bang makakahanap ka ng ibang babaeng may purong yin na katawan sa loob ng 6 na araw?" Ay, pawis na pawis si Skylar. Ibinaba niya ang kanyang ulo at natatakot na sumagot. "Ang ibig mo bang sabihin ay..." Bago pa man siya matapos magsalita, huminga ng malalim si Archfiend Antigonus at malamig na sinabi, "Dalhin mo agad si Deborah sa akin." Puro yin ang katawan niya. The fact na nakapasok siya ngayon lang ay kalooban ng mga Diyos. "Ano?" Agad na namutla ang mukha ni Skylar, at nag-aalalang sinabi niya, "Iyong kamahalan na Archfiend, na..." Bago pa siya makatapos magsalita, malamig na sumabad si Archfiend Antigonus. "Ano? Ayaw mo?" Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Skylar ang pag-iingay ng kanyang utak. Sa mahinang boses, nag-aalangan siyang tumugon, "Iyan, hindi yun ang ibig kong sabihin." Siya ay isang ganap na gulo. Si Deborah ang diyosa na minahal niya sa unang tingin. Walang paraan na ibibigay niya siya kay Archfiend Antigonus. Gayunpaman, hindi siya maaaring sumalungat sa utos ni Archfiend Antigonus. Sinusubukan pa rin niyang makabuo ng kompromiso nang sabihin niyang, "Kaya lang, nabigo akong mahuli siya nang tumakbo siya palabas ng sekretong silid." Mukha siyang seryoso nang ibigay niya ang sagot na iyon sa labas, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang nababalisa. Ang pagsisinungaling kay Archfiend Antigonus ay isang malaking kasalanan, ngunit para mailigtas si Deborah, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magsinungaling sa kanya. Siya ay nakatakas. Isang napakaraming ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Archfiend Antigonus. "Kung ganoon nga, kailangan mo lang siyang hulihin muli. Nagtitiwala ako na ito ay magiging isang madaling gawain para sa iyo dahil mayroon kang masamang kaluluwa." Saglit na nag-isip si Archfiend Antigonus at nagpatuloy sa pagsasabing, "Skylar, may termino sa mga tao na tinatawag na femme fatale. Sana hindi ka maliga. Iyon lang. Pumunta ka at ibalik mo siya sa akin ngayon." "Oo, kamahalan na Archfiend," sabi ni Skylar bago siya dahan-dahang lumabas ng secret room. Puno ng pait ang kanyang puso. Ang gabi ay kasing lamig ng simoy ng taglamig, ngunit ang kanyang kalooban ay nasa mga hukay. "Anong gagawin ko? Ang pagsuko ba kay Deborah ang tanging pagpipilian na mayroon ako?" Nakita siya ni Kendall na kanina pa nagbabantay sa labas at nagmamadaling naglakad papunta sa kanya. "Anong nangyari, Sect Master? Bakit parang nakakita ka ng multo?" Magalang na tanong niya. Kabanata 3904. Nilingon ni Skylar ang sekretong silid ngunit hindi ito tumugon sa kanya. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta sa harapan ng bulakwagan, kasama si Kendall na nakasunod sa likod na puno ng pagdududa ang mukha. Maya-maya, sa harapan ng bulakwagan, nagtanong si Skylar, "Nasaan si Deborah?" "Nasa kwarto niya," mabilis na tugon ni Deborah. "Inayos ko na ang ilang mga disipulo na magbabantay sa labas ng kanyang pintuan. Ang kanyang acupoint ay na-seal din, kaya imposibleng makatakas siya." Tumanggo si Skylar at pilit na pinipigilan ang kalungkutan sa kanyang puso. Si Deborah ay may purong yin na katawan, na kung ano mismo ang kailangan ng kanyang kamahalan Archfiend upang muling likhain ang kanyang katawan, bulong niya. "Ano?" Isang pag-igting ang dumaan kay Kendall. Sandali siyang natigilan. "Nangako ka bang isusuko mo siya? Pero, siya ang babaeng pinapangarap mo." Ngumiti ng mapait si Skylar, siya ay naguguluhan bilang impyerno.
Gusto ko talaga siya, pero ano ang magagawa ko? Parang hindi ko kayang suwi ng mga utos ng kamahalang Archfiend. Siya ay nasa isang atsara. Ayaw niyang ibigay si Deborah kay Archfiend Antigonus, ngunit hindi rin niya ito kayang bitawan dahil nalaman na nito ang plano nito. Siguradong ilalantad niya ang mga plano nito sa sandaling bumalik siya. Sa pamilya Carter, walang katapusang problema para sa kanya noon. Kung tutusin, aabutin pa ng 6 na araw at 6 na gabi bago mailabas si Archfiend Antigonus mula sa Devil-Sealed Mirror. Ang lahat ng kanyang mga nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan sakaling may mangyari sa loob ng 6 na araw na iyon. Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Skyler, hindi napigilan ni Kendall na sabihin, "Sect Master, hindi mo na kailangang mag-alala masyado. May ideya ako na makakapagligtas sa buhay ni Deborah at maibibigay din sa kamahalan Archfiend ang gusto niya." Naningkit ang mga mata ni Skyler, at mabilis itong nagtanong, "Ano yun?" Ngumiti si Kendall at kumpiyansang sinabi, "Mahahanap natin ang isang babaeng kamukha ni Deborah at iaalay natin ito sa kanyang kamahalan Archfiend pagkatapos itong patayin." Hindi na niya ito masyadong iisipin kapag nakita niyang patay na ang babae. At saka, siya ay nakakulong pa rin sa Devil-Sealed Mirror, kaya hindi siya gugugol ng anumang lakas upang tingnan kung ang babae ay puro yin. Ang katawan, agad namang gama ng loob ni Skyler. Tumango siya bilang pagsang-ayon at sinabing, "Okay, maganda ang tunog. Sasamahan natin yan." Gayunpaman, bigla siyang kumunat ang noo at sinabing, "Pero ano ang gagawin natin kay Deborah? Malalaman din siya ni His Excellency Archfiend maya-maya basta't mananatili siya sa tabi ko." Hindi mapigilan ni Kendall na matawa. "Naisip ko rin iyon. 5 kilometro sa hilagang kanluran ng pangunahing altar ng Five Poison Sect ang Franga Valley. Napapaligiran ito ng mga bundok at may magandang kapaligiran. Napakaliblib ng lokasyon, at mahirap makapasok ang mga tagalabas. Ang tanging paraan para mapanatili mo si Deborah sa tabi mo magpakailanman ay ang sirain ang kanyang elixir field at ang panloob na enerhiya at ay pakulong siya sa Franga Valley. Sa ganoong paraan, hindi siya makakatakas, at walang makakaalam nito." Kumunat ang noo ni Skyler at tumahimik. Posible ang ideya ni Kendall, ngunit mawawalan ng kalayaan si Deborah kung gagawin niya iyon. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Skyler, sinabi ni Kendall, "Sect Master, iyon lang ang tanging paraan para gawin ang dalawang bagay. Kahit na hindi mo ginustong makulong si Deborah, ito ay mas mabuti kaysa ibigay siya sa kanyang kamahalan na Archfiend." Pinalakas nito ang desisyon ni Skyler. Tumango siya at sinabing, "Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Hahanap ako ng kapalit ni Deborah." "Oo, Sect Master," sabi ni Kendall habang mabilis na lumabas ng harapan ng bulwagan. Huminga ng malalim si Skyler at dumiretso sa kwarto kung saan banihag nila si Deborah. Kabanata 3905. Hindi nagtagal, nakita niya ang 12 ng mga disipulo ng Five Poison Sect na nagbabantay sa pasukan ng silid. Kinawayan sila ni Skyler ng kamay at inutusan silang umalis. Agad silang umalis sa lugar. Itinulak ni Skyler ang pinto at pumasok sa kwarto. Si Deborah ay nakaupo sa isang upuan na nakatali ang kanyang mga kamay at paa. Ang kanyang maselang mukha ay tila galit na galit at gulat. Sumabog sa galit si Deborah nang makita niya si Skyler. "Skyler, anong kalokohan ang balak mong gawin? Kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Kung hindi, bitawan mo ako agad." Walang magawa si Skyler sa harap ng kanyang galit. He sighed and said, "Deborah, mahalagang maging maayos ang lahat pagdating sa kanyang kamahalang Archfiend. Kaya nga itinago ko ito sa iyo, at hindi kita kayang bitawan ngayon dahil nalaman mo ang tungkol dito." Tapos naging seryoso yung mukha niya. "At kailangan mong malaman na hindi ko naisip na isuko ka sa kamahalan na Archfiend. Pero nagkataong puro yin ang katawan mo at nakapasok ka sa secret room, na naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan." Medyo nanlamig si Deborah sa paliwanag niya. "Kung ganoon, ano ang gagawin mo sa akin?" Nakakunot ang noo niyang tanong. Isang komplikadong ngiti ang ipinakita ni Skyler. "Huwag kang mag-alala, hindi kita ibibigay sa kanyang kamahalang Archfiend, pero hindi ibig sabihin nun ay pakakawalan na rin kita. Sana mapatawad mo ako sa gagawin ko." Matalinong babae si Deborah, kaya alam niyang hindi maganda ang mangyayari kapag narinig niya ang mga salita ni Skyler.
Hindi siya makaiwas ng mahigpit ang kanyang mga kamay at paa at nakatatak ang kanyang acupoint. Ang palad ni Skyler ay tumama sa gitna ng kanyang elixir field, kaya napaiyak siya sa sakit habang ang mga kulay ay nahuhulog mula sa kanyang maselang mukha. Eksaktong kuha ni Skyler, at dahil si Debra ang mahal niya sa buhay, tiniyak niyang sapat lang ang puwersa niya para sirain ang elixir field niya pero hindi ang katawan nito. Skyler, nanginginig si Debra sa galit, at nakatingin siya kay Skyler nang walang katumbas na sama ng loob. Siya ay naglakas loob na alisin ang kanyang elixir field at cultivation. Debra, napipilitan akong gawin ito. Ito lang ang paraan para makasigurado na mananatili ka sa tabi ko, sabi ni Skyler nang maramdaman niya ang galit ni Debra. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad at hinawakan ang braso niya. Sila ay nasa himpapawid at lumilipad patungo sa Fronga Valley sa isang iglap. Bitawan mo ako. Baka patayin mo rin ako, demonyo ka. Si Debra ay umiyak at nagpupumiglas sa himpapawid, ngunit kung wala ang kanyang elixir field at manlilinang, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao. Imposibleng makalaya siya. Nanatiling tahimik si Skyler. Nakita niya si Kendall sa tuktok ng bundok. Makalipas ang 10 segundo at agad na dumaong doon. Binati siya ni Kendall at sinabing, "Sect Master, nakahanap na ako ng papalit kay Debra. Naayos ko na yung iba na maglinis ng pwesto para sa kanya." Mabuti, tumango si Skyler. Pagkatapos, dinala niya sila sa isang tagong kuweba. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad papasok sa kuweba, sinalubong sila ng isang magandang lambak na napapaligiran ng matarik na pader ng bundok, na halos 10,000 metro ang taas na may mga ulap na umiikot sa itaas. Tama si Kendall, nakatago ang lambak na iyon doon. Walang aasahan na may lambak doon kahit na lumipad doon ang mga elit ng komunidad, na ang mga ulap ay nagsisilbing hadlang. Nalungkot at nagalit si Debra, at nang makita niya ang lugar sa harap niya. Lalo siyang nanginig. Bakit ako dinala ni Skyler sa ganitong lugar? Kabanata 3906. Kasama si Kendall bilang gabay, dinala ni Skyler si Debra sa isang tahimik na patio. Binitawan ni Skyler ang kamay ni Debra at humihingi ng paumanhin, "Debra, alam kong sisisihin mo ako dahil dito, ngunit wala akong ibang pagpipilian kundi gawin ito. Hindi kita papayagang bumalik kay Daryl, at hindi ko maibigay hanggang sa kanyang kamahalan Archfiend, kaya dito na lang kita matitirahan. Panigurado ka na madalas akong bibisita sa iyo." Pagkatapos, umalis siya kasama si Kendall. Nais niyang magtagal pa, ngunit marami pa ring bagay na kailangan niyang hawakan ng personal. "Tapos na sa akin. Ang pagkakulong dito ay mas masahol pa sa kamatayan." Nawalan ng pag-asa ang naisip ni Debra. Samantala, pabalik sa pamilyang Carter, nakaupo sa Grand Hall sina Daryl, Chester, Yvette, Chang-er, at ang iba pa. Bawat isa sa kanila ay may matinding ekspresyon at nakakatakot. Isang araw ang lumipas mula nang ipadala ni Daryl ang kanyang mga tauhan upang imbestigahan ang kinaroroonan ni Skyler matapos niyang nakawin ang Devil Sealed Mirror mula sa Ghost World, ngunit wala pa silang natatanggap na balita. Bumangon din si Daryl na walang dala nang tingnan niya ang soul-devouring bloodworms na naninira sa loob ng katawan nina Dax at Neil. Wala nang matagpuan sina Skyler at Debra, habang nasa panganib ang buhay nina Dax at Neil. Ang lahat ng iyon ay nagdulot kay Daryl na makaramdam ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkabigo. Nagsalita si Chang-er upang aliwin siya. "Huwag kang mag-alala, Daryl. Papunta na si Zubaji para dalhin ang Divine Farmer dito. Naniniwala akong malapit na silang dumating." Tumango si Daryl. Ang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa ay lubhang nakakalason, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa banal na magsasaka. Biglang narinig mula sa labas ang tawa ni Zubaji. "Kuya Daryl, dinala ko ang banal na magsasaka." Nagmamadaling lumabas si Daryl para batiin siya, nakita ko lang si Zubaji at ang banal na magsasaka na mabagal na pumasok. Nakatatandang banal na magsasaka. Excited na bati ni Daryl sa lalaki. Dapat ay tinawag niya siyang master gaya ng dati niyang pagsasanay sa ilalim niya, ngunit ang banal na magsasaka ay walang pakialam sa mga nakakapagod na etiquette, kaya tinawag siyang senior ni Daryl. Tumango ang banal na magsasaka at nakipagpalitan ng ilang salita kay Daryl. Pagkatapos, sinimulan niyang suriin ang pulso nina Dax at Neil. Ilang sandali pa ay natahimik ang buong hall. Naging mataimtim ang ekspresyon ng banal na magsasaka nang matapos niyang suriin ang kanilang pulso.
Senyor, may paraan ba para alisin ang mga dugo na lumalamon sa kaluluwa sa kanilang mga katawan? Tanong ni Daryl na may pag-asa. Ang banal na magsasaka ay ang medicine ancestor, kaya kung hindi niya mapagaling ang mga ito, kung gayon walang makakagawa. Ang lahat ng mga mata ay nahulog sa banal na magsasaka sa isang iglap. Ang banal na magsasaka ay nag-isip sandali at sinabing dahan-dahan, "Noong bata pa ako, minsan akong nakakuha ng isang sinaunang aklat na may record tungkol sa dugo na lumalamon sa kaluluwa. Ang uod ay, nagmula sa kapangyarihan ng masamang kaluluwa, at walang paraan, upang gamutin ito sa mundo ng tao." Hindi, pakiramdam ni Daryl ay tinamaan siya ng kidlat. Nawala ang kanyang isip, at ang tanging pag-asa sa kanyang puso ay agad na nabasag. Ganoon din ang iba, at naging madilim ang kapaligiran sa may bulwagan. Ngunit hindi ito mapapagaling. May isang uri ng glazed water sa makajos na rehiyon. Ang kaluluwang lumalamon na worm ay matutunaw pagkatapos na inumin ito ng isa. Gayunpaman, ang glazed water na iyon ay isang espesyal na banal na artifact na pag-aari ng Nine Heaven Emperor, na ginagawa itong halos imposibleng makuha ito. Kabanata 3907. Oo, may iligtas natin sina Dax at Neil gamit ang glazed water mula sa makajos na rehiyon. Lahat sila ay hindi makapaniwalang nasa sabik na marinig ang mabuting balita. Sabay silang napalingon kay Daryl. Natitiyak nilang makukuha niya ang glazed water gaya ng pagpunta niya sa rehiyon ng Diyos. At saka, siya ang Nine Heaven Sage, kung tutuusin. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Daryl dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Ang kanyang relasyon sa Nine Heaven Emperor ay hindi maganda, at siya ay na-frame para sa pagpatay kay Robert. Higit sa lahat, namatay sina Nancy at Yenny sa mga kamay ni Grant. Hindi mahirap sabihin na ang makajos na rehiyon at Daryl ay tiningnan ng isa't isa bilang kanilang pampublikong kaaway na numero 1, at sa ilalim ng kondisyong iyon, ang pagpunta doon ay katulad ng pagsilbi sa sarili sa isang plato na pilak. Kailangan niyang gumawa ng ibang paraan. Kuya Daryl, bakit parang nag-aalala ka kapag nakapunta ka na sa makajos na rehiyon dati? Hindi ba maraming portal formation ang ginawa ng Heavenly Alliance? Sasamahan ka namin sa makajos na rehiyon para hanapin ang glazed water. Pag-iisipan natin ang paghihiganti kay Nancy at Yenny pagkatapos mailigtas sina Dax at Neil, sabi ni Zuboji nang makita ang ekspresyon ni Daryl. Siya ang tipong laging nagsasabi ng kung anuman ang pumasok sa isip niya. Tama si Zuboji. Pumunta tayo sa makajos na rehiyon sa pamamagitan ng portal formation. Pagdating ng panahon, lalaruin natin ito sa tenga para makuha ang glazed water, mahinang sabi ni Chang'er. Hindi niya sinaway si Zuboji dahil sa malaking bibig nito dahil alam niyang puno ng panganib ang rehiyon ng Diyos. Imposibleng makumplito ni Daryl ang misyon ng mag-isa. Natahimik si Daryl sa pagmumuni-muni. Pagkatapos, naglakad si Chester at tinapik siya sa balikat. Tama si Daryl, Kuya Zu at Lady Chang'er. Delikado kang pumunta ng mag-isa kapag wala tayo sa magandang pakikipagsanduan sa makajos na rehiyon. Mas mabuting sumama sa isang grupo para mabantayan natin ang likod ng isa't isa. Tumango rin si Yvette at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Huminga ng malalim si Daryl, tinignan sila sa mukha, at ngumiti. Alam kong nag-aalala ka sa aking kaligtasan, ngunit kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Mas maraming tao, mas mataas ang pagkakataong malantad ang aking paggalaw. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaguluhan sa bulwagan. Magsasalita pa sana si Chester para pigilan siya, pero hinampas siya ni Daryl. Kuya Chester, hindi mo naiintindihan ang sitwasyon sa rehiyon ng Diyos. May mga nagpapatrolyang sundalo kung saan-saan, at walang mapagtatagwan, nag-aalalang sabi niya. Ang isa pang mahalagang dahilan na gustong pumunta ni Daryl ng mag-isa ay ang kabuoang kapangyarihan ng rehiyon ng Diyos ay masyadong malupit. Kahit na malakas si Chester at ang iba pa sa kanilang sariling karapatan, kung wala ang diwatang kaluluwa, ang kanilang presensya ay katulad ng isang misyon ng pagpapakamatay. Natahimik ang hall sa pag-aalala ng lahat. Sa wakas, nagtanong si Yvette, Daryl, sigurado ka ba dyan? Kung tutuusin, ang pinag-uusapan nila ay ang makajos na rehiyon, isang lugar kung saan napakaraming elite. Napakadelikado para sa kanya na pumunta ng mag-isa. Ngumiti si Daryl at sinabing, magkaroon ng kaunting tiwala sa akin.
Sa pamamagitan nito, may tatago ko ang aking pagkakakilanlan. Kinuha niya ang isang bag ng kumikinang na puting pulbos. Ito ay isang napakakakaibang bagay, ngunit ito ay ang transfiguration powder. Ano yan? Natigilan si Yvette at ang iba pang naruroon. Ang transfiguration powder ay napakabihirang sa 9 na pangunahing kontinente, at kakaunti ang mga taong nakakita nito, kaya hindi nakakagulat na hindi nila alam kung ano yun. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Zubaji. Humakbang siya at tinitigan ang transfiguration powder. Hindi, meron ka pa niyan. Hinahangaan niyang sabi. Pamilyar na pamilyar siya sa pulbus. Nang magkita sina Zubaji at Daryl sa unang pagkakataon, nagalit si Zubaji kay Daryl sa pamamagitan ng pag-uusig sa kanya na makipaglaro sa kanya. Nang maglaon, ginamit ni Zubaji ang transfiguration powder para gayahin si Emperor Hauyi para makuha ang kapatawaran ni Daryl. Pagkatapos, ibinigay niya kay Daryl ang huling bote ng transfiguration powder bilang regalo. Sa isip ni Zubaji, ang transfiguration powder ay isang hindi nababagong kayamanan. Akala niya ay natapos na ni Daryl ang bote na ibinigay sa kanya. Nang makita ang reaksyon ni Zubaji, ang lahat ay naging hindi mapakali at tumingin sa kanya ng may pagtataka. Kuya Zu, bakit parang nagulat ka sa nakita mo? Tanong ni Yvette sa wakas. Kabanata 3908. Tuwang-tuwang itinuro ni Zubaji ang pulbus at sinabing, ang bagay na iyon ay tinatawag na transfiguration powder. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Kapag inilapat sa mukha, maaari nitong baguhin ang hitsura ng isang tao. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa ito narinig. Nagulat ang lahat sa kaibuturan. Bakit hindi ko narinig ang tungkol sa isang mahiwagang bagay noon? Sa tingin ko ang transfiguration powder ay orihinal na kabilang sa rehiyon ng Diyos. Nang maglaon, ang ilan ay nagkalat sa 9 na kontinente at nakuha ni Brother Zu ng nagkataon. Kaya normal lang na hindi mo pa ito narinig, sabi ni Daryl na may kasamang isang ngiti. Pagkatapos, inilibot niya ang kanyang mga mata sa lahat at sinabing, napakasimple ng plano ko. Pupunta ako sa Godly Region bilang grunt at gagawa ako ng paraan para makuha ang glazed na tubig. Kamamatay lang ni Robert, kaya dapat ay abala siya sa Heavenly Alliance, ibig sabihin ay hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa Godly Region, na pabor sa akin. Hiniling ni Daryl na may magdala sa kanya ng salamin at pagkatapos ay nagsimulang maglagay ng transfiguration powder sa kanyang mukha habang ang lahat ay nakatingin. Na nagtataka na may halong hininga. Pagkaraan ng 2 minuto, tiningnan ni Daryl ang sarili sa salamin at nakangiting sinabi, all done. Lahat, maliban kay Zubaji, ay natulala sa kanyang hitsura. Tuluyan na siyang nag-transform sa mukha ni Grunt. Ito ay eksaktong pareho, at ito ay napakatalino na walang mga bahid. Labis na kumpiyansa si Daryl nang makita ang mga reaksyon nila. Ginaya niya ang boses ni Grunt at sinabing, ano sa palagay mo? Walang sino man ang magdududa na hindi ako ang espesyal na sugo ng rehiyon ng Diyos, tama. Humagalpak ng tawa si Chester at tumango bilang pagsang-ayon. Ikaw ay isang tao ng maraming talento, Daryl. Ikaw ay may aking pagpapala na pumunta ng mag-isa, ngunit mangyaring mag-ingat. Nag-aalala siya na baka delikado para kay Daryl na mag-isa, pero napawi ang kanyang pag-aalala nang makita niya ang impresyon ni Daryl kay Grunt. Tumango si Daryl at sinabing, kailangan nating mahanap sina Skylar at Archfiend Antigonus sa lalong madaling panahon. Kung tama ang hula ko, dapat ay sinusubukan ni Archfiend Antigonus ang lahat para makaalis sa Devil-Sealed Mirror. Huwag kang mag-alala, ipaubaya sa amin iyon. Kailangan mo lang mag-focus sa pagkuha ng glazed na tubig, seryosong sabi ni Chester. Pagkatapos, parang biglang sumagi sa isip niya ang sinabi niya, at gagawin namin ang lahat para maibalik din si Debra. Pakiusap, Kuya Chester, sabi ni Daryl. Pagkatapos niyang bigyan sila ng ilan pang mga tagubilin, nagmamadali siyang pumunta sa portal formation ng Heavenly Alliance. Makalipas ang kalahating oras, dumating siya sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Ang portal formation ay nasa bundok sa likod ng pangunahing altar, ngunit hindi pumunta doon si Daryl. Sa halip, sinamantala niya ang gabi para makapasok sa pangunahing altar. Ito ay hindi sapat upang magbago sa hitsura ni Grunt, kakailanganin din niyang isuot ang kanyang gintong baluti. Ang katayuan ni Grunt sa maka.
Diyos na rehiyon ay medyo mataas, at ang kanyang gintong baluti ay natatangi at hindi maaaring gayahin. Ang tanging paraan para magpatuloy ay ang pumuslit sa silid ni Grant at magnakaw ng isang set ng golden armor para walang maghinala na si Daryl ay iba maliban kay Grant pagdating niya sa makadiyos na rehiyon. Medyo kinabahan si Daryl sa pagpasok sa Heavenly Alliance, ngunit nakahinga siya ng maluwag nang makitang walang laman ang pangunahing altar. Mayroon lamang paminsan-minsang grupo ng mga nagpapatrulyang disipulo, malayo sa sitwasyong binabantayan ng husto noon. Mukhang ipinadala rin ng mga tao ng Heavenly Alliance upang hanapin ang kinaroroonan nina Skylar at Archfiend Antigonus. Pagkatapos ng lahat, ang makadiyos na rehiyon at Archfiend Antigonus ay palaging magkaaway, at ang balita ng pagnanakaw ni Skylar sa Devil-Sealed Mirror ay kumalat sa buong siyam na pangunahing kontinente. Agad na nagangat ang mood ni Daryl. Ang seguridad ng pangunahing altar ng Heavenly Alliance ay mahina na nagbibigay sa kanya ng pagbubukas upang nakawin ang sandata ni Grant at lumabas sa portal formation. Ito ay tiyak na kalooban ng mga Diyos. Pumasok si Daryl sa main altar, at pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, nakarating siya sa isang duty room, kung saan may narinig siyang boses na nag-order ng alak. Sa wakas ay makakainom na tayo ngayong gabi na ang espesyal na sugo mula sa rehiyon ng Diyos. Tama na ang kalokohan mo. Ngayon ka lang natalo, kaya kailangan mong uminom ng 3 baso ng alak. 3 baso ay wala. Sa bintana, nakita ni Daryl ang ilang elite na disipulo ng Heavenly Alliance na nagtipon sa paligid ng isang mesa, nag-eengganyo sa isa't isa para uminom ng alak. Iyon ay dapat na ang elite disciples duty room, ibig sabihin, ang silid ni Grant ay dapat sa ibang lugar. Kabanata 3909. Aalis na sana si Daryl nang makita niya ang isang alagad na pasuray-suray sa hindi pantay na mga yapak. Halatang lasing na ng sobra ang disipulo at papunta na sa banyo. Nagningning ang mga mata ni Daryl. Maaari rin niyang tanungin ang disipulo kung nasaan ang silid ni Grant sa halip na mag-aksaya ng oras sa paglibot sa pangunahing altar ng Heavenly Alliance. Matapos magdesisyon, walang pag-aalinlangang sumugod si Daryl at idiniin ang Akya Point ng alagad. Pagkatapos, kinaladkad niya ito sa isang tagong sulok. Hindi makagalaw ang alagad, ngunit nakakapagsalita pa rin siya. Nang makita niya si Daryl ay agad siyang nalungkot. Kinabahan siya kaya nanginginig ang boses niya. Iyong kamahalan na espesyal na sugo. Ako ay humihingi ng paumanhin. Alam kong hindi ko dapat. Akala niya ay bumalik si Grant dahil nag-transform si Daryl sa kanyang itsura gamit ang transfiguration powder. Sa sobrang takot niya ay halos minas na niya ang kanyang pantalon salungat sa panuntunan ng Heavenly Alliance na uminom sa pangunahing altar. Saan ang kwarto ko? Tanong ni Daryl, diretso sa punto. Tumingin siya sa paligid habang nagsasalita. Natigilan ang alagad sa tanong. Anong meron sa special envoy na yan? Bakit niya ako tinatanong kung saan ang kwarto niya? Hindi ba niya alam kung nasaan siya? Medyo naiinip si Daryl nang makita niya ang naguguluhang ekspresyon ng alagad at malamig na hinimok siya nito. Sabihin sa akin ngayon, hindi pa rin alam ng alagad ang nangyayari, ngunit hindi siya naglakas loob na galitin siya. Mabilis niyang itinuro ang malapit na patio. Panipi, nandyan na. Tumango si Daryl. Pagkatapos, bigla niyang nawalan ng malay ang alagad. Itinago niya siya sa mga palumpong sa tabi nila at nagmamadaling pumunta sa looban. Nakahinga naman ng maluwag si Daryl nang makita ang deployment sa loob ng kwarto na napakaranggo at eleganteng. Mayroon ding isang set ng golden armor sa isang stand. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang nagpalit ng gintong baluti. Nakaramdam siya ng hindi komportable at awkward sa armor, ngunit kailangan niyang aminin na nagmukha siyang kahanga-hanga. Mabilis siyang nagtungo sa portal formation sa likod ng bundok nang makumpirma niya na ang lugar ay wala sa mga nagpapatrulyang disipulo. Matagumpay siyang nakapasok sa rehiyong makadiyos sa pamamagitan ng portal formation makalipas ang 10 minuto. Tumayo siya sa himpapawid at tumingin sa Imperial Sky Palace sa di kalayuan na may salungat na ekspresyon sa kanyang malamig at gwapong mukha. Sa huling pagkakataon na naroon siya, pinagkalooban siya ng titulong 9 Heaven Sage, na isa sa mas maluwalhating milestone sa kanyang buhay. Gayunpaman, kinailangan niyang gayahin si Grant para bumalik doon. Ipinakita lang nito kung gaano ka-unpredictable ang buhay.
Sa isang iglap, sa wakas ay nakarating na siya sa labas ng Imperial Sky Palace. Siya ay sumigaw, "Ako ay buong kabab ang loob na humihiling ng isang madla kasama ang kanyang kamahalan." Ang kanyang orihinal na plano ay ang paghahanap para sa glazed na tubig mag-isa, ngunit siya ay nagpasya na hindi ito dahil ang paglibot sa paligid ay pumukaw ng mga hinala. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Grunt ay may mataas na posisyon sa makajos na rehiyon, hindi ito nangangahulugan na mayroon siyang akses sa lahat ng dako. Kaya naman, nagpasya si Daryl na makipagsapalaran at magtanong sa Nine Heaven Emperor. "Pwede ka nang pumasok," sabi ng Nine Heaven Emperor sa malalim na boses, at walang pag-aalinlangan na pumasok si Daryl. "Anong meron sa atmosphere dito?" Pagpasok pa lang niya sa Imperial Sky Palace, napansin na ni Daryl na may mali. Ang Nine Heaven Emperor ay nakaupo doon na may malungkot na mukha, at ang mga opisyal ay mukhang solemn na. Isang nakapanlulumong kapaligiran ng bomb-alot sa buong Imperial Sky Palace, na nagparamdam kay Daryl ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Mabilis siyang lumakad, lumuhod, at nagsabi, "Ang iyong nasasakupan, Grunt, ay buong kabab ang loob na bumabati sa kamahalan." Kinilala siya ng Nine Heaven Emperor na may isang tango at blankong ekspresyon. "Grunt, nag-issue ako ng Imperial Order para ibalik mo ang Devil Sealed Mirror. Bakit ka nakabalik kaagad? O naibalik mo na ba ang salamin?" Pilit niyang pinipigilan ang galit sa sinabi niya. Kalahating oras na ang nakalipas, nakatanggap siya ng balita mula kay Grunt, na nagsasabi na ang Devil Sealed Mirror ay ninakaw mula sa Ghost World. Siya ay galit na galit sa oras na iyon at pagkatapos ay agad na naglabas ng isang imperial na utos, na humihiling kay Grunt na gawin ang kanyang makakaya upang makuha ang salamin. Kaya naman, galit na galit siya na bumalik agad si Grunt. Para bang, napapabayaan ni Grunt ang kanyang mga tungkulin. Kabanata 3910. Hindi pa rin alam ng Nine Heaven Emperor na hindi yun ang totoong ungol na nasa harapan niya. Ito ay si Daryl na nagpapanggap bilang Grunt. Nagsimulang magpanik si Daryl sa pagtatanong ng Nine Heaven Emperor. "Mukhang hindi maganda ang oras ko. Sana hindi ako ma-expose. Kamahalan, huwag po sana kayong magalit. Na-deploy ko na po ang lahat ng nasa Heavenly Alliance para subaybayan ang Devil Sealed Mirror. Bumalik ako dahil may importante akong i-report," mabilis na sabi ni Daryl. "Well, pakinggan natin." Malamig na sabi ng Nine Heaven Emperor na nakakunot ang noo. Huminga ng malalim si Daryl bilang paghahanda sa susunod na bahagi ng kanyang paglalaro. Ang taong nagnakaw ng Devil Sealed Mirror ay tinatawag na Skylar. Siya ay isang halimaw na inapo, at mayroon siyang masamang kaluluwa sa kanyang katawan. Nakipag-away siya sa Heavenly Alliance bago siya pumunta sa Ghost World para nakawin ang Devil Sealed Mirror. Sa oras na iyon, sa pilitan niyang pinakain ang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa sa ilang pangunahing miyembro ng Heavenly Alliance, at ang glazed na tubig lamang ang makakapagmaneho, ang mga uod ay lumabas. Kaya't nakiusap ako sa kamahalan na magpakita ng awa at bigyan ako ng ilang pinakintab na tubig upang mailigtas ko ang mga miyembro ng Heavenly Alliance. Malungkot na wika niya. Naisip niya ang kwentong iyon nang pumasok siya sa Imperial Sky Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Alliance ay itinatag ni Robert sa utos ng Nine Heavens Emperor, kaya walang paraan na pumikit siya sa kanilang kalagayan. Ganun ba? Nakasimangot na naisip ng Nine Heaven Emperor. Kasabay nito, nagsalita din ang mga nakapaligid na opisyal, na inakusahan si Daryl ng kabastusan. "Commander Grunt, nababaliw ka na ba? Naglakas loob ka bang hilingin sa kamahalan ang glazed na tubig? Hindi mo ba alam na ang pinakintab na tubig ay ang pinakamahalagang kayamanan sa rehiyon ng Diyos, at tanging ang kanyang kamahalan ang makakatamasa nito? Ang Heavenly Alliance ay isang pawn lang. Ang buhay nila ay walang halaga sa atin." Ang Nine Heaven Emperor ay nakaupo doon nang walang pakialam habang ang mga opisyal ay nagdadabog. Malinaw, ang buhay ng mga nasa Heavenly Alliance ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon, bakit niya sila bibigyan ng glazed na tubig? Sinubukan ni Daryl na magmukhang walang pakialam, ngunit galit na galit siya. Paano sila magiging walang puso? Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Alliance ay itinatag ng Godly Region. Tatayo ba sila at walang gagawin kung ang bloodworm na lumalamon sa kaluluwa ay makahawa sa mga miyembro?
Kahit na peke ang kanyang kwento, ang makita ang Nine Heaven Emperor at ang mga reaksyon ng mga opisyal ay labis pa ring nakakagigil. Nagsimulang matarante si Daryl at sinabing, "Kamahalan, alam kong medyo biglaan iyon, ngunit ang mga taong apektado ay ang mga pangunahing miyembro ng Heavenly Alliance, ang paghahari sa mundo ng paglilinang sa Nine Mainland ay babagal." Ayaw sabihin ni Daryl ang mga salitang iyon, ngunit walang ibang paraan, handa siyang magsabi ng kahit ano para makuha ang glazed na tubig. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangan na iligtas ang mga tao ng Heavenly Alliance. Nag-isip sandali ang Nine Heaven Emperor bago siya tumango at sinabing, "Tama ka. Papayagan ko. Ang makantab na tubig ay ang pinakamahalagang kayamanan sa rehiyon ng Diyos." Ang Nine Heaven Emperor ay nag-aatubili na isuko ito, ngunit kailangan niyang aminin na ang peking grunt ay tama. Hindi siya dapat maging masyadong malupit sa nakasangla ng Heavenly Alliance dahil sigurado siyang kakailanganin niya ang mga ito sa hinaharap. Siyempre, wala pa rin siyang ideya na niloko siya ni Daryl. Tuwang-tuwa si Daryl. "Nagpapasalamat ako sa ating kamahalan sa ngalan ng mga miyembro ng Heavenly Alliance." Magagawa niyan. Bumalik kaagad sa Nine Mainland pagkatapos makuha ang glazed water. "Ang Devil-Sealed Mirror ang pinakamahalaga natin." Naiinip na sabi ng Nine Heaven Emperor habang winuwagayway ang kanyang kamay. Bigla niyang sinabi, "Nga pala, totoo bang pinatay ni Daryl si Robert at pinagtaksilan ng Nine Saint Oracles?" Biglang natigilan ang maluwag na ekspresyon ni Daryl. Napakamot siya ng ulo at sinabing, "Kamahalan, natatakot ako na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tumalon kami sa isang conclusion ng hindi tinitiyak ang sitwasyon noong panahong iyon." 2B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.